Ano ba yung epekto nitong flood control scandal dito kay President Marcos? Kasi kadalasan may yung mga survey na lumalabas tinitingnan yung trust rating, performance rating So itong survey firm na WR Numero na recently ako ay naging kasapi na rin bilang chief analyst So itong series na tinatawag na Philippine Public Opinion Monitor ay may idinadagdag na itong survey na ito, aside from the usual questions tungkol sa politika, ito ang isa sa mga highlights na nire-release ng survey na ito, yung actual partisan affiliation ng mga respondents. So, katulad din ito ng mga ginagawa sa ibang bansa, katulad sa United States na ina-identify. Since mas develop yung party identification nila, ina-identify sila based sa partido nila. Dito sa atin, wala tayong malakas na party identification. Kaya ang identification na tinatanong ay kung maituturing mo yung sarili mo, kung ikaw ay maka-administrasyon o maka-oposisyon o none of the above or independent or unsure na hindi ka tiyak kung ano. Then after that, yes. Sorry. Before you continue, may tanong po ako dyan. Dun sa identification, kung maka-administrasyon o maka-oposisyon, yung administrasyon maliwanag Yung maka-oposisyon, sino yung tinutukoy nilang maka-oposisyon? Okay, so may pangalawang tanong. This time, ina-identify na kung ikaw ba ay maka-Marcos, maka-Duterte, o yung of course, mas common na kilala na oposisyon bilang pink, pinklawan. So, or kanilang mga kaalyado. So, basically... Sorry, Lasa. Gusto ko lang himayin yung opposition. Paano kung ano naman, yung naniniwala siya ron sa pinaglalaban ng mga aktivista? Yes, of course. So, yung essentially, di ba, sinasabi, are you supporter of the opposition such as Leni Robredo, Rizal Tiveros, Bam Aquino, and their allies, Siyempre, pag ikaw naman ay more or less alyado doon, kahit ikaw ay aktivista or kaliwa, sasabihin mo opposition. Pero kung matindi ang iyong ideological difference sa mga ito, usually ang sinasabi mo, none of the above. So, ang lumalabas dito sa ganitong klaseng survey ay maididikit natin ito doon sa mga demographics at mga issue rin na mahalaga dito sa mga different factional identification. Ito, halimbawa, dito sa flood control scandal, So halimbawa, kung titignan mo lang yung performance rating sa tanong ng WR Numero, ang laki ng ibinagsak ni BBM, So it's a 14% drop from August, nung huling survey na nilabas ng WR Numero, kumbaga immediately after the SONA, kung saan siya mismo ang nagsiwalat dito sa flood control scandal. So, noong mga panahon na yun yung sinasabi nating nakabawi kahit papano si BBM sa naratibo dahil he suffered from back-to-back setbacks. Natatandaan natin na nagtulak yung mga kaalyado niya ng impeachment. Ito ay sinopla ng Supreme Court. Tapos yung inaasahang malaking panalo niya sa midterms, lalong-lalo na sa senatorial election, ay hindi nangyari. So dahil sa mga maraming issue rin na pumasok. So he needed a win. So may strategy kasi na tinatawag na inoculation. Alam mong sasabog ang isang issue, unahan mo na, ikaw na magsiwala. Di ba? So ang nangyari, yung mahiya naman kayo nangyari. So tapos gumawa siya ng mga sunod-sunod na performative tila reformist na mga aksyon. Nagbukas siya ng portal, magsumbong sa Pangulo, nagtayo siya ng ICI. Lahat yun nakatulong sa kanya, nagkaroon ng bump yung kanyang performance rating at ito'y sumipa ng 35%. Mataas yun. Pero after more than 3 months, upon gaining that advantage over his closest political rival, the Dutertes, mukhang nawala, nabura yung advantage na yun. So, halimbawa, yung mga nag-identify na sila ay pro-administration ay bumagsak by 8% since August of 2025.
Tapos yung talagang opposition, no, bumagsak din. Pero kung titignan natin, lumawak yung nag-identify ng independent to 41%. Nag-gain sila ng +5 at yung hindi sigurado kung ano sila ay 35% nag-gain ng 6 points, no? Pag sinuma total mo yon, ang lumalabas, no, itong mga nakaraang buwan, itong buong taon ng 2025 ay bangayan lamang ng dalawang higanting pamilya, pero hindi pa rin sila representante ng buong sambayan ng Pilipinas. Okay. So, 76% kung isusuma total mo, ang hindi nag-identify o hindi kumakampi sa administrasyon o sa oposisyon. Doon sa kung hihimayin mo yung oposisyon, kung ito'y maka-Duterte, kung ito'y maka-Pink, or others, no, katulad ng mga kaliwa, no, ay maliit pa rin, no, kasi ang nagsasabi ng none of the above ay 39%, no, malaki pa rin yun, almost 40%. So anong ibig sabihin nito, Christian? Sa panahong ito, despite all the noises, all the bangayan, no, and it's the data, no, telling us na mas marami sa ating kababayan ang either walang kinakampihan or naghihintay lang sila kung sino talaga ang kakampihan nila, or talagang wala nang halaga sa kanila itong bangayan ng mga politiko. Okay. Isang puntong gusto ko pupuntahan dito, Dino. Unang-una, ano ba yung talagang dahilan kung bakit yung performance ratings ng Pangulo actually took a hit? Of course, we can cite many reasons dito, no? Pero ang mas gusto kong puntahan na punto rito, hindi ba unfair na ikumpara yung epekto ng flood control scandal kay President Marcos at saka dito kay Vice President Sara Duterte, when in fact, magkaiba sila ng konteksto. Yung isa, it took the bull by the horns, whether that's performative or not. Yung isa naman, masakay sa issue, nagpapanggap na siya ay reformist or anti-corruption advocate. And basically, wala naman trabaho yung Vice President, di ba? So, wouldn't it be unfair to basically compare how this scandal is affecting either of them? Yes, oo. Kasi unang-una, no, kung titignan natin, itong dynamics itong dalawang pamilyang to ay parang political chess, no, or political tennis or ping pong, no. So kikilos yung isa, iipitin yung isa, no, tapos magkakaroon ng advantage, pero hindi pa rin magkakaroon full advantage dahil makakabawi yung isa, no. Case in point, itong flood control scandal nga, no. So nagkaroon ng advantage itong administrasyon ni BBM, pero dahil sa sobrang bagal at mukhang ang lumalabas sa pananaw ng mas nakakarami, mukhang may ginagawa pero wala naman talagang ginagawa, no? Yung tinatawag nating performative, no? Parang ano ba ito? Dribble mo lang para humupa ang galit ng tao at inaasahan mo na habang sa magtagal ay hindi na maniningil sa inyo, no? So ganun na nangyari, no? Napagod ang mga tao, even those yung mga critics niya na in the beginning was willing to give him a chance and give him the benefit of the doubt, di ba? So, yung September 21, di ba? Wala naman talagang nagsumisigaw na politiko or sumisigaw na resign, no? Kumbaga, it was a pure protest, no, about the corruption scandal. Pero ngayon, talagang dahil din ito, no, sa sunod-sunod na counterattacks, political counterattacks ng mga Duterte forces, di ba? Rightly or wrongly, sila pa rin ang beneficiary ng collective disgust or disappointment ng taong bayan sa ibang issue. Kumbaga, naging political funnel ang Duterte dahil sila ang oposisyon na lumalabas. Sila yung pinakamatingkad na lumalaban sa mga Marcos, no? So kumbaga, silang nakinabang, no? Silang nakinabang, di ba? Can you help explain that? Paano na lang na hijack yung opposition designation? Well, ang tawag ko kasi sa kanila contrarians lang eh.
Yes. They're not necessarily opposition. Pero how were they able to do it? Because yung mainstream opposition ay unang-una disunited, no? Second, walang clear leadership, di ba? Sinong tumitindig na simbolo ng tunay na opposition? Wala. Away sila, di ba? Ako, I've been following, of course, the political dynamics of the reformists, no, and the left, no, and they have this tendency also, no, at the critical moment, no, since 1986, no, nung ako'y isang student journalist pa lang, kino-cover ko na sila post-Aquino assassination, no, yung founding of the Bayan Congress in 1986, no. At the critical moment na kailangan ng liberal, reformist, progressive, left unity, broad united front, they always find a reason para mag-disagree at magkawatak-watak, no. So nangyari yan sa EDSA 1, nangyari yan sa EDSA 2, nangyari yan sa GMA Hello Garcia scandal, and so on and so forth. And we are seeing that yet, no? So, tapos yung mga liberal reformists naman, no, nung nakaraang eleksyon, ayaw nilang, dahil nga nabakbakan na yung brand ng liberals, no, they wanted to recreate their brand, dumistansya sila doon sa political branding. So, naging more policy-oriented sila. So, si BAM, education, si Kiko ay agriculture. It worked for them, no? It worked for them dahil it was a winning formula. They were able to attract some of the Duterte supporters na galit sa mga Marcos, no? But that ceded a very important space kung saan sila ang opposition. Now, that's the dilemma. It's either you become practical and pragmatic so that you can win power and then pursue your political objectives, or you take a hardline position and it's impractical and impossible for you to win in the political game. So yun yung dilemma. So since mas maingay yung mga Duterte, sila yung frontally uma-attack sa administrasyon, na-capture nila yung opposition space.